call on Pastor Joby for the opening prayer. Let us pray, mga kapatid. Let us bow our head and close our eyes. Let us start to pray. We worship God for our prayer this morning. Father in heaven, first of all, we'd like to thank God for gathering His people in this moment. Hallelujah, hallelujah. And thank you so much, Lord. Hallelujah, for giving you a lot of time and chance to worship you with this ministry of music, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, hallelujah, minsan pa, kami po sama-samang lumalapit sa iyo, Panginoon, na may papuri at pasalamat ng Diyos sa aming puso, Panginoon. Amin po pinakikita ko ito, Diyos, ikaw, Lord, ang aming Diyos na sinasamba, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, salamat po, Diyos, na kami, Panginoon, itinapumulod sa building na ito, sa gusaling ito, upang ipakita namin, Lord, ang aming suporta, upang purihin ka, sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. At din, Panginoon, at the same time, Lord, patuloy ka namin itinataas bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buong sanlinggo, sa pag-iingat mo sa aming buhay, Panginoon. Sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, Diyos, pinapada mo, Lord, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, o Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, Diyos, sa mapagpapalang binibigay mo sa amin, binigay, Panginoon, po this week, Panginoon, Diyos, na kami, Panginoon, patuloy mong iningatan, pinagpala, o Diyos, sa maraming bagay, lalo-lalo na, Panginoon, sa pagpapalang espiritual. At ngayong umaga, Panginoon, papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat kami, Lord, patuloy mong binigyan ng chance na muli makapagpuri sa iyo, upang patuloy kang itaas, Panginoon, dakilain at sambahin, Lord, hallelujah, sa aming buhay. Nakatunayan, Panginoon, bilang aming Diyos, Panginoon, hallelujah, wala po kami ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, purihin ka, Panginoon, Diyos, at patuloy kang dakilain. Samahan po kami, O Diyos, ngayong umaga sa aming pagmiministeryo sa iyo, Panginoon. Nang bawat isa, Panginoon, Lord, ay patuloy mong ingatan, Panginoon, sa magitan ng aming pakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. At ang lalaki, Panginoon, sa magitan ni Pastor Nilo Gaputan, Panginoon, hallelujah, na aming pong Pastor, Panginoon. Hallelujah, ay gamitin mo po siya, Panginoon, sa makapangyarihang paraan. At ikaw, Lord, ang patuloy na maghayag, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, ng iyong kabanalan, at ng iyong kapulihan, Panginoon, sa oras nito. At gamitin mo po siya, Panginoon Diyos, sa makapangyarihang paraan, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Ngayong umaga, Lord, hallelujah, na ay patuloy po namin tanggapin ang pagpapalang espiritual, Panginoon, sa magitan ng Diyos ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Diyos, na kung aming samong dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat yung sabi ng Amen. Amen. Tayo kay magkamayan, habang inawit na ikaw at ako. Church schedule. Every Sunday morning po, patuloy pang ating Sunday School. Kanina po, ang ating Divine Worship Service ngayong morning po ay ginaganap. Ang Sunday
After nun natin later, mag-start po na 3 o'clock and then 4 o'clock po for divine worship. Ang Wednesday po natin is 6 o'clock for corporate prayer and then 6:30 for midweek service. For Friday po, prayer gathering at 8 o'clock. Tapos po every Saturday, kahapon po, nag-practice po kami ng 6:30, mag-start po kami ng 7:15. Ayan po ang ating mga church schedule. And then, dako tayo sa 3 nights. Yun natin na yung 3 nights. Ang ating 3 nights ay gaganapin sa August. Ano pong date yun? Nag-start na. 31, 32, 33. Ang August ay 31, 32, 33. may 31, 32, 33 po ba sa kalendaryo? Wala. 22, 23, 24 ang ating August. 3 nights celebration of the gospel. Yun ang ating kaganapan sa ating August. Tapos, tayo ay dadakon na sa ating testimony. Sino po ang matapang na gustong maghayag ng ginawang kabutihan ng Diyos sa ating ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, mga achievements, mga promotion, hindi lang yun yung mga staying beautiful, staying handsome. Mayroon ba ganun? Ay, wala ko pa lang ganun. Sorry po. Ayan, blessed pala, blessed. Itong nakaraang. Lagi naman. So, sino po ang gusto mag-testify? Ayan, meron po ba? Jim, go na. Kakayaan po. Sige po. Sige po. Una, pinagpasalamatan ko po ang ating Panginoon. Kasi nag-start na po ako. Kailan po ba? So, bali, ang bilang niya, November, December, January, February, March, April, May, July, August. 9 months. So, 9 months na po ako sa aking bagong trabaho. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi every Monday to Friday, grabe yung traffic. Ang normal na biyahe is 1.5. 1.5. Tapos, kapag traffic na ulan, 2 hours talaga siya. Pero kapag Sabado-Linggo, 30 minutes lang, wala pang 30 minutes, lumilipad yung mga jeeps, walang ano. Kaya, ayun, parang ang nangyayari, ang hinihingi kong rest day, Wednesday saka Sunday. Yung Sabado, ramdam mo yung tukso na tuwing Sabado-Linggo, walang traffic, mas maganda pumasok. Ganon. Pero andun pa rin yung guidance ni Lord kasi nga, nakakahanap na ako ng mga route na mas mabilis. Yun, may mga route na iikot akong lugar na mas mabilis pala doon, papasok sa trabaho. Ayun. So, pinapasalamat ko po sa Panginoon na lagi niya akong sinasamahan sa araw-araw ng biyahe, araw-araw na pasok. Tapos, yung mga na-encounter ko na face-to-face na mga tao, hindi naman sila, alam mo yun, stress na sila, pero dapat ikaw, hindi mo paramdam na naawa ka sa kanila or something na gano'n. So, ang mangyayari, calm ka lang, parang dyan ka lang, kalmado ka lang, tapos andun pa rin yung awareness na sa paligid mo. Kasi minsan nga nakatry ako, dinidischarge pa lang namin siya, parang kakalapit lang sa akin, wala lang yung papel, inakit lang yung papel. Pagbaba nung isang kasama niya umiiyak. Ganun kabilis buhay. Parang, ay, aalis na siya, uuwi na siya. Tapos biglang, hindi pala siya makaka-uwi. Diretso na pala sa morgue. Yung parang mga experience kong gano'n, hindi din, kaya nga, be kind to one another. Lahat tayo may tawag ito, may dadaanan, may hinaharap.
Hindi lang yan, ang tawag dito, kung ako ganito, ikaw ganyan, wag lang timbangan na kung sino mas mataas, sino mas ano. Yun lang, lagi lang maging mabait, maging tawag doon, mabuti sa bawat isa. Piliin na maging mabuti sa bawat isa. Amen. Sa Diyos po ang papuri at salamat. Sino pa po? Ayan. Umurong eh kasi nag-volunteer. Kuya Jeff. Isalawin mo, sagot sa akin yan. Ay, napapasalamat ako sa Panginoon kasi sa araw-araw ng pagkabay. Itong ano lang, noong Merkulis lang, may ginamit yung Panginoon na tatlong tao. Pinaiwan ako, tapos pinalakas yung loob ko. Kasi noong time na yun kasi, sakto-sakto na rin kasi ako, napanginaan na ako ng loob dahil nga sa mga nangyari sa buong ano ko. Parang marami nga akong napagsisihan na dapat pala ginawa ko yung ganito. Dapat pala, nung maaga pa lang inano ko na, sinagapan ko na bago pa lumala. Then, pinapasalamat ko sa Panginoon kasi yung time na ako na parang nawawala na akong pag-asa sa sarili ko na ay hindi ko kaya yung ganito, yung ganyan. Binigay sa akin doon yung pagkakataon na palakasin yung loob ko. Tapos, tama nga yung talaga yung sinabi nung last Sunday about love. Kasi, yung love kasi, hindi ka pababayaan na malugmok or mapunta din sa iba ba, hahatakin ka, paitaas, kapag nakikita nilang ikaw ay nasa iba ba. Hindi nila hayaan na hindi kayo pantay, hindi kayo sabay-sabay na umaangat pare-pareho. Tapos, pinapasalamat ko rin sa Panginoon kasi, kung naano ko yung kasi yung pagkakaiba nung nasa labas na walang simbahan. Tapos, napagkano ko siya, compare ko siya. Iba pala talaga pag nasa simbahan ka. Doon mo talaga marirealize yung kung ano yung pagkakaiba nung wala sa'yo si girl, tapos yung pagkakaiba na meron pang Diyos na sinasamba. Tapos may isang kasabihan. Di ba pare-pares tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pare-pares tayo, wala pa tayo sa destinasyon na kung saan hindi pa tayo nandun talaga mismo sa plano ni Lord. Para tayong sa jeep. Nag-drive tayo ng jeep. Hindi pa tayo pumupunta din sa tamang destinasyon na pupuntahan natin. Nasa lang tayo, nasa kanya-kanyang biyahe lang tayo. Hindi ka nahuli, hindi ka na iwan, hindi ka na unahan. Nandun ka lang mismo sa kalagitnaan. Nag-drive ka lang hanggang sa mapunta mo yung destinasyon na kung saan yung plano sa iyo. Makakarating at makakarating ka rin doon, basta magtiwala ka lang. Mapupuntahan mo yung bagay na gusto mong puntahan. Yun lang. Sabihan mo, pagtulago. Mahaba po pala ang kasabihan, wala po akong entry. Masaya na po. Kayo po ako na sa pagbibigay. Ayan, mag-ready po tayo. Na isa po sa mga natutunan ko kanina, hindi lang po dun sa blessings for the generations of generation. Isa din po sa natutunan ko sa Sunday School ni Pastor Joey is yung nangako si Jacob na magbibigay siya ng ika-10 niya. Ano ba yung ika-10 niya? Yun yung mga binigay sa kanya, 10 bahagi nung binigay sa kanya na Diyos, ibabalik niya. Sabi dito sa Ecclesiastes 5:4-5, chapter 5:4-5, kapag nangako ka ng panata sa Diyos, huwag mong ipagpaliban na tuparin ito sapagkat siya'y walang kaluguran sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong pangako. Mas mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka, ngunit hindi mo tuparin. So, itong tithes natin, itong offering natin, para siyang kasunduan sa Panginoon. Na Lord, magbibigay ako sa iyo ng ganitong halaga. Gamitin mo kaming pamilya
sa yung ubasal. Isa yun sa panata ko bilang Christian. Tapos, dati mayroon akong narinig, naturo sa akin na huwag kang susumpa. Huwag kang susumpa. Meron palang ibang term na same lang sila, yung make a vow, make a deal with the Lord. Na Lord, ito yung gagawin ko, na ito yung bibigay ko, gawin mong healthy yung family ko, gano'n. Gawin mong may takot sa'yo yung pamilya ko, gano'n. So, pero lagi pa rin kalooban ng Panginoon ang lagi masunod. Yon yung lagi kong prayer. So, hindi pala masamang sumumpa sa Panginoon. Okay lang din palang vow or pledge to God. Na Lord, i-bless mo kami ng ganito sa health. Magbibigod kami ng patuloy sa'yo. Tayo po'y dadako na sa pagbibigay. Mayroon po niyang envelope. Pwede natin ilagay doon. Tayo po ay umawit na halina at magbigay. Let's pray po sa ating tithe and offering. Lord Father God, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang makapagbigay, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming samahan sa journey na ito, Panginoon, ng pagsubok, Panginoon, na pagbibigay sa iyo ng commitment at tapat, Panginoon, na pagbibigay sa iyo, Panginoon, na ikasampu naming bahagi. Lord, pakita mo sa amin na mas malaki ang 90% namin ginagastos, Panginoon, na hindi ito makakasira sa aming budget, Panginoon, sa pamumuhay namin araw-araw, Panginoon. Ang pagbibigay ang commitment sa iyo, Panginoon, ng 10%, Panginoon, ay maging kasama na namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, hindi man, Panginoon, 10% ang binibigay namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon na maging 10% ito, Panginoon, gaya na aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pribilehyo, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon, na patuloy mo pagsama sa amin sa araw-araw, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, sa talino, sa galing, Panginoon, sa health, Panginoon, na binibigay mo sa amin upang kami makagawa, Panginoon, at makasahod, Panginoon, magkaroon ng magkakakitaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Ito'y aming binabalik sa iyo, Panginoon, at bigyan mo kami ng butil na tumutubo, na lumalaking pananampalataya, Panginoon, patungkol sa financial, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Kayo ang magpo-provide, Panginoon, ng mga kailangan ng bawat isa, kailangan ng church, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sound check. Sound. Yo, sound mic. Sound check. Hello.
Good morning. Yan, may puwang pa dito. Oh, yun o. Pang-ante o. Sino dito? Dito yung mga disciple. Siya nga pala, kung baka makalimutan ko ito mamaya. Saya ko na ngayon yung model ng mga disciple ng pananamit. Jeff tayo, Jeff. Ika, Jeff. Ayan. Ikaw magiging mawala natin. Yan. Yan. Ganyan ang pananamit ng disciple ng JFC, ha? Yan. Pangkita mo ng ethnos galing sa... Oh, yan. Ito ka, Jeff. Ito ka, Jeff. Ito ka, Jeff. Ito ka, Jeff. Ayan. Ayan. Yan ang formahan ng mga disciple sa JFC, ha? Tapos ka na din. Kasi kung may picture mo nila. Ito may formahan ni Jeff, parang ano, parang... Pariseo. Jeff Oseo. Wala. Ganyan Jeff, pag formahan mo kapag wala sigamos. Yan. Okay, kasi naano ka pag dito sigamos eh. Mamaya kapag wala sigamos, formahan mo ng ganyan. Pag umaga, formahan mo, pag hapon okay lang. Andiyan sigamos eh. Okay. Salamat sa Diyos sa pagkataon muli tayo po yung narito, sama-samang sumasamba sa Panginoon. Samahan niyo ko sa panalangin mga kapatid, kailangan ko ng 75,000 para pambili ng amplifier natin. Doon ko ilalagay, sulok. Ayan. Para maganda, kasi nakikita ko marami na kayong backup, mas maganda yung awitan. May control. Kasi yung ano yun, yung boses ninyo, kalat-kalat eh. Kasi walang control, walang mixer. Para mas maganda, maganda kayo ng boses ninyo. No? Sayang lang, hindi maganda yung ating amplifier. Pero panalangin natin, ang Diyos ay makapalain ng Diyos. Ibenta daw yung job yung feed niya. Uy, naghahanap nga ako ng ano eh. Ang taong sawa na sa buhay. Ayan. Masaya maglingkod sa Diyos. Amen? Masaya maglingkod sa Diyos. Hebrew chapter 13, verse 5. Dito kukunin yung ating pag-aaral. Kasi ako ay nakubahala na sa panahon natin ngayon ay lumalaganap yung mga simbahan na ang kanilang way ng pangangaral at pagtutulong ay iniinganyo nila ang mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, kahit ang ibang mga nasyon, sa tinatawag na prosperity gospel. Alam niyo ba, there's no such thing prosperity gospel in the Bible. Only Jesus is a true gospel. So wala pong prosperity gospel. Bakit lumabas yan? Kasi nga, kung sa sales mayroong marketing strategy, maging sa Kristyanismo, maging sa mga simbahan, meron na rin marketing strategy. At yan ang gustong-gusto ng mga tao, mga pakinggan. Sabi ng Timothy, magkakaroon sila ng kaki sa kanilang mga tenga. Yung nais lang nila mapakinggan, ang gusto nilang pakinggan. Kaya mapalad tayo dahil ngayon ay patuloy tayo nag-aaral. Kami mga pastor ay patuloy kami nag-aaral. Every Saturday, every Monday, sa Tuesday. Monday lagi nag-aaral kami. At para tayo ay maging strong at mas lalo tayo maging malalim sa ating katuruan sa Biblia, hindi tayo malayo. Kaya Jesus the Only Way Family Church ay patuloy na lumalago sa kaalaman, no? Yung bilang pag lahat tayo malago na, madali lang yan. Okay? So dapat alaman muna, puso at yung kaalaman. Kaya huwag kayong mawawala sa discipleship. Yan ang ating foundation. Yan ang ating tawag na backbone of the church. Diyan manggagaling yung mga tao na utusan ng Diyos na ipalaganap ang kanyang salita. Kaya kayong mga may asawa kayo, kumbinsin niyo asawa ninyo na tumalon ng discipleship. Para kayo rin yung makikinabang yan. Pag ang lalaki, mga kapatid,
umati ng discipleship, natutuyan. Ano kaya? Para kang tumama sa loto. Amen. Hindi tayo tumatama sa loto, tumataya, pero parang kang tumama sa loto. Kasi bukod sa loyalty yan, may takot sa Diyos, responsable pa yan. Amen. Lagi ikaw ang iniisip niyan. Para sa labas yan. Okay? Kaya hindi ko sa inyo yan. Sabi ko kay Mrs. Sabi ko kay Mrs. Yung mga kapatid sa church ng mga may asawa, turuan mo kung ang ginagawa mo. Para sila ay makinabang. Ito yung mga kapatid. Kaya kung meron kayong asawa, aka boyfriend, ayan, ay panalangin ninyo. Halimbawa, hindi pa mananampalataya yung girlfriend ninyo, boyfriend ninyo, panalangin ninyo na dumalo ng Diyos, pati ninyong discipleship. Huwag na tumingin mo sa likod, okay na, okay na. Tumingin mo sa likod. Pag gano'n, no, hindi makatita. Sa likod talaga. Sa kanan ka tumingin yan. Mas maganda yung sa kanan mo, kaya mo, liwan ka. Dito ka, dito ka. Yan. Tumingin. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayan. Okay. Hebrews chapter 13, verse 5. Para maintindihan natin ang ibig sabihin ng kung bakit sinulat ang Hebrews chapter 13, particular ng verse 5. Ay hanapin natin kung ano yung konteksto ng aklat. Kasi mahirap yung kabasa ka tapos hindi mo ipapaliwanag, hindi mo alamin kung ano yung konteksto nito. Kasi makakatulong ko sa atin. Okay, Hebrews chapter 13 verse 5, sa ang Biblia. Sabihin ang Biblia, kapag ito ay binabasa mo, sa English ay King James Version. Yan, sabi ganito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. Kaya naman basahin as you have yan. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Nor forsake thee. Okay? Hindi kita mabayaan, hindi kita iiwan, hindi kita mabayaan. Pagdating naman sa magandang balita, Biblia, Tagalog. Ito naman yung pwede mong kapalitaran naman ng ESV, yung English Standard Version. Sabi sa English Standard Version, keep your life free from love of money. O yung word ay love of money. And be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Medyo mas malinaw dito basahin, no? Okay. Sa magandang balita, Biblia, sa Tagalog, huwag kayong magmukhang samik sa salapi. Medyo mabigat ito, no? Medyo mabigat yung version na to. Huwag kayong magmukhang sabik sa salapi, masiyahan na kayo sa kung ano ang nasa inyo. Amen. Mr. Joanne, ano nasa iyo na ngayon? Ano meron na ngayon? Uy, hindi ko hinintay ko sumagot siya. Anong meron ka ngayon, Mr. Joanne? Gandaan daw. Sige, seryoso ko. Alam mo lang, bibiro ako. Anong meron ka ngayon na pwede mo ikaw kontento? Ha? Happy life is a happy wife is a happy life. Okay. Sapagat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan na. Parating sa NIV, kasi hindi natin yung iba-ibang version na, pag kayo nag-aaral ng Biblia, basa kayo sa ibang version para natin yung maintindihan. Keep your lives free from the love of money. Ilayo bang yung sarili? Sa iba nito, iwasan mo, di ba? Yan. And be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa Tagalog, ang katapat niya, huwag kayo magmukhang sakim sa salapi. Masihan kayo sa anumang meron kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan mo. Kaya nais kong mangaral sa baksang prosperity versus contentment. Sabi ko kanina, there's no such thing prosperity gospel in the Bible. Kahit basahin mo ang Biblia from Genesis to Revelation, wala kang makikita ang gospel. There are one only true gospel in the Bible. Acts chapter 4 verse 12. Amen? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4.
John chapter 14, verse 6. Exclusive. Isa lang. Yun lang ang gospel. Si Kristo lang ang gospel. Iba namang usapan niyo, basta yung full gospel. Full gospel, si Jesus ay ang katawang tao, namatay, namuhay na ng muli, at muling babalik. That is full gospel. Okay? Kaya huwag kayo magpapadaya, mga nangaral at magtuturo, pero ang kanilang layunin ay para inganyohin kayo. No? At sabi nga ng salitang kanto, put-putan kayo. Ayan. Mga kapatid, ha? Ang turo ng Biblia, prosperity versus contentment. Ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos para makontento. Kasi, biro mo yun, pag si Jesus nasa iyo na ang lahat. Pwede kang maubusan, o pwede kang mawalan, pero hindi ka mauubusan kasi still si Kristo andyan sa iyo. Okay? Ang nalangin na ba tayo? At di ba pray muna tayo? Lord, salamat sa blessing, sa pagpapala na iyong binigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Doon tayo sa introduction. Sinulat ang Hebrew sa kabuuan niya, sa Book of Hebrew. Ang sumulat nito ay in-address niya ito sa tatlong uri ng tao o tatlong uri ng mga tagapakinig. Una, faithful hearers. Mas nabing faithful hearers, ito ay mga tunay na mananampalataya ang nagbabasa o yung pinapatungkulan ng salit ng sulat sa Hebreo. Pangalawa, natawag na wavering believers. Pag sinabing wavering believers, ito yung mga hesitant or immature believers. Amen? Sigurado ko ito yung pinapatungkulan yung love of money, yung hindi na ako kontento. At pangatlo, yung unbelievers, hard-hearted believers. Okay, tingnan natin yung contextual meaning ng Hebrew. The author is reminding believers to not rely on money for their security. Instead, they should be content with what they have and trust God, who promises to always be with them. This was especially important because the early Christians were facing hardship, persecution, and loss. Parang medyo kunti lang tayo para sa panahon namin ngayon. Mga Kristyano, naghihirap din, no? Nawawalan. Ayan. The verse encourages them to remain faithful and trust that God will never abandon them. Yun po yung konteksto niya. Contextual meaning ng Hebrew chapter 13 verse 5. Okay, Tagalog para makuha natin. Lahat tayo pinapaalalahanan ng manunulat ang mga mananampalataya na huwag umasa sa pera. Amen. No? Baga, wag umikot ang buhay mo, puro na lang pera. Matutulog ka na lang, pera. Pagising mo, pera. Yan, mukha ka ng pera. Abuti pa yung pera. May mukha. Yung mukha, walang pera. So, huwag umasa sa pera para sa kanilang kapanatagan. Ano yung kapanatagan sa English? Yung satisfaction, ano ba? Comfort. Salamat, comfort. Yan. Gusto mo yun? Ikaw ay huwag umasa sa pera sa yung maging comfort sa iyo pera. Maraming ganyan ako yung madalas sa mapakinggan. Pag may pera ka, masaya ka. Totoo ba yan? Totoo. Dapat marunong ka makontento. Bakit? Kasi yung pera na yan na meron ka, yan ang magiging dahilan para maging mukhang pera ka. Kaya delikado nga yung mga tao na katikin ng malaking pera eh. Hindi ba yun? Mabuti pa lang hindi mo panalitikman na humawak ng pera. Kung humawak ako ng pera na 170,000 ganyan siguro. Yan. Iba na yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko, masigit pa ito makahawakan ko. Parang ano. Wala kang kakontentuhan. Hindi ka kontento. Laging more. Diba? So, ang ibig sabihin nito, ang sulat niya Apostol Pablo,
Hindi tayo sigurado ko si Apostol Pablo, pero yung way ng pagsusulat ay ayon sa mga theologian, kasama ito sa mga writings ni Apostol Pablo. Ay binababalaan niya ang mga Kristiyano na huwag doon sila kumuha ng kapanatagan ng kanilang kapayapaan. May pera man o wala, masaya. May pera man o wala, naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi yung pag wala kang pera, ikot ang quit mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi ka na makapag-desisyon ng tama. Mali po yun. So maganda itong kanyang pag-aaral ngayon. Kasi concern yung manunulat sa mga Kristiyano na pwedeng maapektuhan ng ganitong espiritu. Dahil nangakong ang Diyos ay hindi sila iiwan o kababayaan man. Yung word na yun, dapat ilagay natin sa isip natin yun, na ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man sitwasyon meron ka ngayon. Ikaw man ay may pera, ikaw walang pera, ikaw ay nauubusan, may karamdaman ka man, wala kang karamdaman, dapat lagi mong iniisip na hindi ka kababayaan, hindi ka iiwan ng Diyos. Sapat na yun para makontento ka. Okay? Hebrews 13 is a chapter filled with practical exhortation. Katulad ng sa verse 1, loving one another. Sa verse 2, showing hospitality. Number 3, verse 3, caring for prisoners and the mistreated. Yung mga biktima ng human rights, diba? O sa panahon natin. Number 4, verse 4, honoring marriage. Number 5, verse 5, okay, ito yung verse 5, yung ating teksto. Nakalimutan ko na bigla. Okay, kaya ang mga tagapakinig malamang sa verse na ito ay mga Kristiyanong mga Hudyo. Yeah. Hindi po sila mga Kristiyanong mga Hintil, ha? Dapat alam natin yun. Ang tagapakinig ng Hebreo ay mga Kristiyanong mga Hudyo. Para pag nag-interpret tayo ng Hebreo, alam na natin kung sino yung pinapatungkulan ng sulat. Mahalagang bagay yan. Keep your life from the love of money. Sa introduction pa lang ako, ay number 1. Number 2, be content with what you have. Number 3, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Yeah, number 1, dito na tayo sa ating outline. What is prosperity? Gumamit ako ng metaphor. Pag sinabing metaphor, ito yung natukoy na, ito yung nasabing figure of speech. Paghahaling tulad, o pwede sabihin natin na simbolo. Okay. Sabi dito, a river that keeps rising but never quenches thirst. Isang ilog, yung prosperity daw, yung kayamanan, isang ilog na patuloy sa pagtaas, ngunit kailanman ay hindi nakakaalis ng uhaw. Meron ba dyan? Ayun, meron. Worldly prosperity focuses on accumulating wealth, possession, and success. It often leads to comparison, pride, or anxiety. Scripture warns that money can become a master. Kaya binabalaan tayo ng kasulatan na ang kayamanan ay maaari maging Panginoon. Kaya ang sinabi sa Matthew chapter 6 verse 24, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sa Diyos at sa kayamanan. Ito sinasabi natin na papapala po ang pera, no, ang blessing, ang
ang pera, ang money, pagpapala yan. Pero huwag yan ang maging dahilan na dyan na lang umiikot ang mundo mo. Kasi ang Matthew chapter 6 verse 24 ay nagsasabi, ang context niya, ang kahulugan niya, meron ka lang isang dapat paglingkuran ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Mamili ka kung ang Diyos ba na nagbibigay ng pera o yung pera na. Amen? Parang sinabi niya ni isang bilyonaryo na Chinese, sabi niya, yung mga Pilipino, kung bakit hindi yung mayaman, bigyan mo ng saging. Tama ba yun ako? Halimbawa ko? Matanda siguro. Tama ba? Kaysa magtanim ng saging, ang kukunin nila yung saging mismo. Hindi sila interesado matuto kung paano magtanim ng saging. Kaya naman ang mga Pilipino ay hindi yung mayaman. Yan. Gawin natin yung word natin, hindi pinagpapala. So, walang pera. Kasi gusto saging agad. Ayaw matutong magtanim ng saging. Amen? You cannot serve both God and money. Hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay. Meron ka talagang iiwanan. Meron ka talagang iiwanan. Kaya pag ikaw halimbawa, tawag ka ng Diyos, ikaw ay manager, tapos ikaw ay nasa sales, hindi ka talaga. Hindi pwede mo pagsabayin niya. Pinakita ko doon na sabay nila. Pero ewan ko, ano mangyari sa tanya, sabi sa akin, papahinal daw siya. Ewan mangyari. Mahirap pagsabay kasi yung mga kapatid. Mag-focus ka sa isa. Kaya ang pastor po ninyo, kami po mga pastor dito, nakapokus po kami sa church. Wala po kaming ibang hanap buhay. Ito po yung hanap buhay namin. Ito yung trabaho namin. Kaya pinagbubuti namin, nag-aaral kami, nagpapakalalim kami, hindi kami tumitigil kasi ito yung hanap buhay namin. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay lang pala. Kasi maganda pala sa church, ng Jesus Family Church. Kahit na yun ang trabaho nila, ay kahit hindi ko pa sasuportahan, okay lang pala. Kasi wala naman. Dito mapagtiis naman yung mga pastor namin. Okay, ngayon nagtitiis kami. Hanggang kailan? Okay? Hanggang kailan? Magandang title yan, no? Hanggang kailan? Magandang title yan. Number 2, what is contentment? Ano ang kapanatagan ng loob? Ito yung metaphor niya. A deep well that draws water even in drought. Isang balon na may tubig kahit sa panahon ng tagtuyot. Yun yung ibig sabihin nun. Sinabi ko kanina, nauubusan ka, pero hindi ka nawawalan. Amen? Kaya, ang contentment parang balon, kahit sa panahon ng tagtuyot, nagbibigay pa rin siya ng tubig. Ibig sabihin yan, ano man ang nangyayari sa paligid, ano man ang nangyayari sa ekonomiya ng bansa, ekonomiya ng pamilya ninyo, ay hindi ka natatakot. No? Hindi ka na mabahala, hindi ka na stress, hindi tumataas ang BP mo. Isa yan sa number 1, napapataas ng BP. No? Sabi nila, pagkain daw, pagkain, tanungin mo yung mga walang pera, tataas ng BP niya. Jeff, andyan ka ba? Kasi stressful, di ba? Nabubuhay ka sa Maynila, lalo na nabubuhay ka pa sa Quezon City, paglabas mo ng bahay dito, puro gastos eh. Amen. No? Puro gastos. Sabi ko, kailangan mo ng pera. So, sabihin hindi mo kailangan ng pera, kailangan natin ng pera. Pero, dapat pag meron ng pera, ito yung mensahe nga ngayong umaga, matuto kang makontento. Kasi pag hindi ka makontento, isang araw wala ka nang dito. Gagamitin mo yung word na grab the opportunity. Hindi totoo yun. Naging greedy ka na. Naging sakim ka na. Gusto mo more.
Kasi kung nakita ng Diyos na marunong kang makontento, pwede ka palang pagkatiwalaan. Mga kapatid, tayo po yung mga steward ng Diyos. Tayo ay mga katiwala ng Diyos sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Pero pag hindi ka mapagkatiwalaan, kapatid, ang pera, huwag kayong papayag na dahil sa pera, ang tao ay kasusuklaman kayo. Kapatid, ha? Huwag kayong papayag dahil sa pera, ang tao lalaliman kayo. Amen. Huwag. Huwag maging dahilan ng pera para sila makisod sa iyo. Huwag. Delikado yan. Kasi, hindi yan ang tunay na pagkatawag sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga ligtas na. 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness with contentment is great gain. Yung paglilingkod daw sa Diyos na mayroong kapanatagan na kontento ay malaking pakinabang. Kaya yung patuto ni Brother Jim, pag nawala ka sa church, sa labas ka, parang hindi ka kumpleto, parang hindi ka lutong masaya. Pero mo yun, kung dito ka sa church, hindi naman ganun karami ang pera mo. Pero nasa church ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, naglilingkod ka sa Panginoon, pinupunin mo ang Diyos mo, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Sabi ng Biblia, meron kang kapayapaan. Kahit anong balitang masama, darating na si Kristo, nasa huling panahon na tayo, iba-ibang lugar, nililindol, binabaha, at ano man nangyayari sa mundo natin, hindi ka natatakot kasi kontento ka sa kalagayan mo ngayon. Amen? Amen. Dahil naglilingkod ka sa Panginoon, maasa ka sa Kanya. Pilipos chapter 4 verse 11. Sabi niya Apostol Pablo, natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan. Ito ang sekreto ni Apostol Pablo sa kabila na hirap sa ministeryo, hirap sa kanyang kalagayan dahil si Apostol Pablo po ay PWD na pastor. Meron siyang karamdaman. Pero, nasulat niya ito sa Pilipos, natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan. Ano niyo ba si Apostol Pablo dati? Siya po ay isang tao na mayroong influensya sa gobyerno. Meron siyang kapangyarihan. Actually, bago siya maligtas, meron siyang dalang sulat galing sa batas upang hulihin yung mga Kristiyano, ikulong, ipapatay kasi natakot ang Roman Empire sa panahon yun dahil binugulo, parang piliin nila, binugulo yung mga tao, pinapaniwala kay Kristo. Pero sabi ni Apostol Pablo sa pagtagpong ito, kahit sa kabila ng kanyang karangian, siya ay nagsikap, siya ay naghihirap, siya ay nagtiis. Sabi niya, natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan. Sabi niya, natuto akong maging mayaman, natuto akong maging masagana, natuto akong maghihirap, natuto akong mawalan, pero masaya ako. Naiintindihan ko si Apostol Pablo. Mga kapatid, kami ngayon hindi mo kami mayaman, yung pamilya ko. Nakikita ko yung pamilya ko na naglilingkod sa Diyos, kasama ko pong ng Diyos. Kontento na ako. Amen. Kontento na ako. Kaya nga, ano mang sandali, ready na ako. Ready na ako. Kumbaga, kasi bibihira kapatid na naglilingkod kayo, simula na magsimula ka, hanggang ngayon ay na-maintain mo, nakasama mo yung pamilya mo na naglilingkod sa Diyos. Kalimitan ng nakikita ko ay na pamilya, meron ng pasaway, may mga nagre-rebelde, meron papansin, iba niya papansin lang talaga eh. Amen. Kapatid, matuto kayo makontento pag yung pamilya mo naglilingkod sa Panginoon. Tapos hindi naman kayo pinabayaan, kumakain naman kayo araw-araw. Wala masyadong matas, masyadong pangarap. No? Kasi yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya awareness ito sa mga sa espiritu ng covetousness. Espiritu ng greediness. Alam niyo ba, may sinabi ang Biblia? Greediness ay katumbas ng idolatry.
yung kasakiman ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pastor, wala namang Diyos-Diyosan sa bahay namin. Pero, pinatake ka ng greediness. Kaya, hindi ka makasimba. Hindi ka makapunta ng church. Kasi, naging biktima ka ng greediness. Number 3, prosperity without contentment. Sa metaphor nito, a tree with lush leaves but rotten roots. Puno na luntian ang mga dahon, ngunit bulok ang ugat. Kitang-kita mo yung puno, mayabong siya, maraming dahon, pero hindi mo alam yung ilalim pala niya, yung ugat pala niya, unti-unti na kinakain ng anay, kinakain ng puod. Kaya, anytime, pag mayroong dumating ng bagyo, nakita nyo? Mayroong mga puno magkatabi, isa maliit lang, isa malaki, yung malaki bumagsak. Bakit? Kasi mahina na yung kanyang ugat. Kinain na yung kanyang ugat. Kaya pag dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang problema, bumabagsak. Pero yung, yes, kunti lang yung kanyang dahon, mukha siyang hindi mayabong, pero yung kanyang ugat na natinig sa riwa, sa Panginoon. Kahit anong pagsubok yan dumating, kahit anong pabigat yan. Meron ang isang mananampalataya na sinabihan ko, gano'n ba kalaki yung pagsubok mo, yung problema mo? Mas malaki ba sa problema ko? Hindi mo sinasalita. Ibig sabihin yan, wala sa problema yan, hindi tayo malakihan ng problema dito, hindi tayo malakihan ng pagsubok dito. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, manuto tayo makontento sa anumang kalagayan natin. Kasi hindi nangako ang Diyos na kapag ikaw'y ma-born again, ikaw yayaman, hindi ka magkakasakit, hindi ka mamamatay. Kalokohan yan. Yan ay kasinungalingan ng mga tinuturo, ng mga natuturo ng declaration, manifestation. That is false gospel. Alive tayo. False gospel yan. Nagdaya tayo, mga Pilipino. Pumunta tayo sa tunay na gospel kay Jesus. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. You may have much, but without Christ, it's empty. Riches without godliness can lead to destruction. Anin mo ang kayamanan. Aanin mo yung walang pera. Ay wala ka naman sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pa rin kumpleto. At worse yun. Pag inabutan ka doon ng, sabi nga ng nurse, pag nababanggit ako ng kamatayan, sabi ng nurse, ganyan pa rin ba kayo? Yan po. Sabi ng Biblia, si Jesus sa Revelation chapter 3 verse 20, siya ang kumakatok. Buksan mo ang puso mo. At pag binuksan mo ang puso mo, siya papasok, makakasama mo. Kahapon, meron akong mausap kahapon. Yung auditory namin yan ay kuya sa magpipinsan. Ay, kung nakikinig ka, Brother Landing Carinosa. Hindi ako nakatiis nang magkwentuhan kami. Nakita ko na kailangan niya si Kristo. Dati, nahihiya ako makipag-usap sa kanya ng gano'n. Hindi ako, ang paboritong kausap mas bata sa kanya. Pero kahapon hindi ko nabitawan yung kamay niya. Pinapakain niya ako, ayaw ko bang kumain. So, kaya ang ginawa ko, sinarang ko siya ng gospel. Pinatanggap ko sa Panginoon. After nang tumanggap sa Panginoon, nakita ko yung kanyang mukha. Nagliwanag. Naging maaliwanas. Yes, tagumpay tayo. Ano nangyayari? Hindi dito, patay na to. Patay na. Patay na to. Patay na. Dito kasi ako bukas. Sound check. Okay na. Maaring marami kang ari-arian, ngunit kung wala si Kristo, ito ay walang kabuluhan. Ang yaman, ang hiwalay sa kabanalan,
ay patungo sa kapahamakan. Kaya sabi na Apostol Pablo sa Timoteo, 1 Timothy 6, ang mga 17 siguro, sabi niya, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, huwag nilang ipagyabang ang kanilang kayamanan, kundi umasa sila sa Diyos. Amen? Kung sa mga may kakayanan sa pananalapi, na feeling nyo, mayaman kayo, maganda yan. Mas maganda, mayaman ka, may pera ka, naglilingkod ka sa Diyos. Anin mo yan, hindi mo yan madadala. No? Hindi mo madadala yan. Yung bahay mong maganda, na malaki, paggamit mo sa Diyos. Ito, problema namin ng bahay. Wala kami magpagtipunan na malaki. Problema pa kami sa upa, buwan-buwan. Okay, kung sa mga may kakayanan sa pananalapi, meron kang sakyan, hindi mo nadala yan, paggamit mo sa Diyos. Amen. Pag gusto namin mag-baptise, wala kami sa sakyan. Ayan, no? Paggamit mo sa Diyos, yung mga may pera, ano mo yan pag namatay ka? Noong 2010, nung bigla akong mawala ng ulirat, natake ako ng aneurysm, brain aneurysm. Doon ko napagtanto, lahat yan iiwanan mo. Ay, inisip ko agad doon yan eh. Naku, yung mga misyon na bulo ko, hindi mo makukuha. Yun ang ginamit ko nung ako yung naka-bedridden. Hindi mo madadala yung mga yun. Mas maganda na nagtatrabaho ka, nagdinegosyo ka, tapos nagdilingkod ka sa Diyos. Pwede magsabayin yun. No? Pwede yun. Hindi pagkalingkuran. Pwede pagsabayin yun. Mas masarap yung nagdilingkod ka, meron kang anak buhay, di ba? Nakakaporma ka, kata mo si Jet. Nakakaporma ako. Nakaporma na. Hindi ka mukhang hindi ka mukhang usbusin, di ba? Yan ang panalangin natin. Luke chapter 12, verse 15. Sabi dyan, at sinabi sa kanila, mangmasid kayo, ito ay word ni Jesus mismo. Sabi niya, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sabi ni Jesus. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na natanggilik niya. And He said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisted not in the abundance of things which the possesses. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kung ang pangarap mo ay wala si Jesus, wala ang Panginoon, ay kalimutan mo na yung pangarap mo. Dapat kapag may pangarap ka, dapat kasama namin si Jesus. Kapag pamamilya ka na, dapat kasama si Jesus. No? Huwag maging dahilan na kaya hindi ka na naglilingkod sa Diyos kasi meron kang inasikasong negosyo. Brad, ang nangyari sa'yo, bakit wala ka sa church? Pastor, meron pa siya akong negosyo eh. Ibig sabihin, hanggang may negosyo sa paglilingkod sa Diyos? Ano ba yan, shabu? Yung negosyo mo? Pastor, hindi ko makasimba kasi meron na akong kasama ngayon, meron na akong asawa eh. Bakit? Yung kasama mo ba, demonya ba yan? At hindi makapunta ng church? Hadlang ba yan? Huwag maging hadlang yung ginagawa mo ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Lunes hanggang Friday, magtrabaho ka, magnegosyo ka. Sabado, magpahinga ka para hindi ka na mag-burn out. No? Sunday, punta ka ng church. Tandaan mga kapatid, ang Sunday, hindi yan araw ng pagtulog, hindi yan araw ng paglalaba, hindi yan araw ng pamamalansya. Araw yan ng pagsamba. Nung sige, lipat natin ng Monday, mas mahirap yun. Di bakit pagsabot ang hirap gumising? Kaya panakikita ko kayo pag sabi ng umaga, yes, revival! Revival! Proverbs 15, verse 16, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble. Mas mainam daw, maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. No, may pera ka nga marami, pero nasa gitna ka naman ng trouble. Kabi-kabila ang demanda sa barangay.
Kabila ang kaaway mo, nagatago ka. Ayoko ng pera na yan. Hindi yan sa malinis na paraan. Hindi yan galing sa Diyos. Huwag kayong magano ha. Huwag kayong hindi malaman ito. Kahit ang demonyo, nabibigyan din ng pagpapala. Huwag yung sabihin na yung pagpapalang hawak mo ngayon galing sa Diyos yan. No. Pwede kong sabihin sa iyo na pwede maging galing na kay Satanas. Galing sa demonyo yan. Sinubukan niya sa Satanas kay Jesus eh. Sabi niya, pinakita niya lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lamang ako. Sabi ni Jesus, sa Panginoon ka lang sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So pwede magbigay ng pagpapala. Satanas, pagpapala ba tawag dyan? Pagpapala din tawag doon, ang tingin ng tao. Pero, yan ang sabi ng Bible na meron ka ng kayamanan kung wala ka namang pagkatakot sa Diyos. Yan ay kabagabagan sa iyo. Wala ka diyang katahimikan. Amen. Kaya may panalangin si David. Sabi niya, give me neither poverty nor riches, lest I deny you or steal. Sabi niya, ganito yan. Sabi niya, Panginoon, huwag mo akong payamanin, baka sabihin ko sa sarili ko na hindi na kita kailangan. Huwag mo naman akong paghirapin, baka naman lumayo ako sa nakaw ako. Sabi niya, basahin na natin, Proverbs chapter 30, verse 8 and 9, para kompleto. Pinang-abot ang aking na memorya. Sige anak, pakain mo nga. Proverbs 30, 8 and 9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan, ang mga kasinungalingan, huwag mo akong bigyan kahit karitaan o kayamanan man. Pakainin mo ko ng pagkain ng kailangan ko, baka ako'y mabusog at magkaila sa'yo. Yun yung pagbusog ng tao kasi, di ba? Makakalimutan ng Diyos. Yan. At magsabi sino ang Panginoon, o baka ako'y maging tuka at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. So ito yung tamang panalangin. Ito yung tamang panalangin. Lord, huwag mo kong paghirapin. Kaya kasi Sunday school natin kanina, sabi ni Job, Lord, ibigay mo yung pangangailangan ko, ibibigay ko yung para sa iyo. Amen. Diba? Sabi niya, pwede tayong mag-pledge, pwede tayong sumumpa, sabi ni Teacher Luisa. Pwede. Lord, ingatan mo lang yung pamilya ko, ibibigay ko yung para sa iyo. Lord, please po, ang hirap po magkaroon ng sakit sa panahon namin. Mahal ng ospital. Kasi ibigay ko sa ospital, ibigay ko na lang doon sa church para makatulong po sa pagpapalawak ng gawain. Pwede pala yun. Pwede pala yun, mga kapatid. Amen? Amen. Ibigay mo sa Panginoon. Kung ospital ka, kita mo kahapon na sa amin. Member ng pamilya namin na emergency. Gabi, dinala sa ospital. 7,000 agad ang gastos. Friday ba yun? Friday pala. Dila mo yun? 7,000 agad ang gastos, tapos maraming gamot. Bakit? Ang buong gulo sa likod eh. Ibig sabihin yan, bilang mo bilang ng gagastos, no? Kung saan na lang yun, pampahin na ng kuryente ng church yun. Magkano ba ang church natin na electric bill? 3,000 plus 3,400. Zero yun, 3,400. Kaya? No? Kaya nyo napalitan. Okay? Meron blessing yung Panginoon. Pwede pala yun. The beauty of contentment. Ito yung number 4. Ang kagandahan ng meron kang kapahintatan kay Kristo. Ang metaphor niya, a quiet garden that bears fruit in every season. Isang tahimik na hardin na namumunga sa bawat panahon. Ano man uwing panahon yan. Panahon ng tag-init, panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-tuyot, ay namumunga.
Wala siyang pinipiling panahon. Contentment in Christ brings peace, joy, and unshakable faith regardless of what you have. Pag sinabing unshakable faith, hindi ka niya kayang yabigin pag kontento ka. Kontento ka kay Kristo. Ibig sabihin may kontento ka kay Kristo, may tiwala ka kay Kristo. May tiwala ka sa Diyos mo. Hindi ka basta-basta bibigay. Hindi ka basta-basta magbumurmuring, magreklamo. Kasi may tiwala ka sa Diyos. Amen. Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya, I can do all things through Christ. No? Itong teksto na to, hindi po ito dapat gamitin para kaya kong yumaman. Hindi ko ginagamit sa ganung uri ng pangaral. Ang konteksto nito, ang ibig sabihin nito, sa kabila ng pagtitiis ni Apostol Pablo, sa kabila na meron siyang karamdaman, sa kabila ng hirap na sa ministeryo, yung mga taong gustong pumatay sa kanya dahil sa ministeryo, sabi niya, I can do all things. Kaya ko ang lahat ng ito, ng pagtitiis, alang-alang kay Kristo. Iyan ang eksaktong konteksto ng verse na ito. Hindi ito ginagamit sa giving. Amen? Pagtitiis ito. Marunong kang makontento dahil kay Kristo. Ginagamit pa nga ito. Dahil kay Kristo, pinanalangin kita, lalakad ka. Dahil kay Kristo, kahit napatay ka na, bubuhayin kita. Eh, pag nabuhay yun, sino ang mabulihan? Kristo ba? Hindi siya. Sunod yun, ano na yan? Propeta na yan. Sunod yan, ano na yan? Faith healer na yan. Kaya ang himala ng Diyos sa panahon natin ngayon, hindi para mataas ang tao, kundi mataas ang Diyos. Amen? May himala, ganda yung background ko. 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 8, datapot ang kabanalan na may kasiyahan, ito yung contentment, ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong magdinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Itong ibig sabihin ng contentment. May pagkain ka, may natitirahan ka, kahit hindi mo yung bahay, basta nakatira ka, kumakain ka, meron kang damit. Amen? Amen. Contento. Contento po ako mga kapatid. Yan ang uniform ako. Amen. Ayaw kong tumayo kasi baka malaglag yung pantalon ko, wala pa ko sinturon. May sinturon pala ako, pero hindi ko sinturon. Nasira kasi yung sinturon ko. Bukas bibili ko kami. Okay? Pero kontento na po ako. Makita ko kayo, sumasampang sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Kontento na ako. Kung kumpara mo yung kalagayan ko dati, na umahawa ako ng pera, may mga tawa ko, sabi na kasi inom yun ang buhay. Lagi ako nakakurbata. Tapos pagpasok ko ng office, magkakape. Hihintayin lang yung oras, tapos uwi na uli. Nagdala ng pasalubong, tuwan-tuwa si Mikaela dahil yung chocolate. Wow! Kumpara ko ngayon sa panahon ngayon, na naglilingkod ako sa Panginoon, nandiyan kayo. Nagtuturo ako. Yes, may karamdaman ako. Pero hindi yung titinan ko si Kristo lagi. The author and the finisher of our faith. Amen? Matuto tayo makontento mga kapatid. Kasi kung bakit ito ang kabuuan ng nais ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kung ang Kristiyano ay kontento, walang Kristiyanong tatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Pag ang tao ay kontento sa kanyang kalagayan ng pagliligtas ng Diyos sa kanya, sa kalagayan na binibigay sa kanya ng Diyos araw-araw, walang tao na magbabackslide, walang taong gagawa ng masama para lumayo sa Diyos. Philippians chapter 4, verse 11 and 12, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Ito po si Apostol Pablo. Marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpakasagana. Sa mga bawat bagay, ang lahat ng mga bagay, ay natutuhan ko ang lihim na maging sa kabusugan, at maging sa kabutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. 2 Corinthians chapter 10, verse 10, kaya nga ako ay nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausik, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo sapagkat
ako'y mahina, ako nga'y malakas. Pag kontento ka, kahit sa panahon na feeling mo mahina ka, normal lang yan. Nararamdaman talaga ng tao yan. Pero andyan si Kristo, nagpapalakas sa iyo. Malakas ka pa yan. Amen? 1 Corinthians 7 verse 17, ayon nga lamang sa pinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. Ito yung tunay Apostol Pablo. Gayon siya lumakad, ay gayon ang inutos ko sa lahat ng mga iglesia. Lumakad daw tayo sa magiging kontento. Matuto tayo maging kontento sa buhay. Pero hindi ko po sinasabi, Pastor, kontento na po ako, kahit wala akong trabaho, okay na ako. Hindi yun ang ibig sabihin mga batid, ha? No? Ang tao, ang Kristiyano na hindi nagtatrabaho ay Pakainin. Ang lakas kong salita niya ano yan, boy. Kasi may trabaho sa rin boy. Hintayin mo may trabaho si Jeff. Hindi ko na pakainin ko pa. Ha? Hindi ko na pakainin. Amen. Psalms 37 verse 3 hanggang 5. Pakibasa nga ito. Ay naman mabasa, medyo mahaba. 3 hanggang 5. 37. 3 hanggang 5. Sige, basa. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso. 5. Ihabilin mo sa iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin sa Kanya at kaniyang pangyayari yayahin. Instead na umugayno ka, na ma-depress ka, dahil wala kang pera, sabihin mo gusto ko nang mamatay, ayoko nang mabuhay. Manalangin kontento ka, matuto ka magtiwala sa Diyos. Matuto ka magtiwala sa Diyos. Okay, kaulihan, number 5, 5 points. Who is your master? Are you serving God or has money taken the throne of your heart? Maglilingkod ka ba sa Diyos o sa Panginoon? O ang pera na ang naghahari sa iyong puso? Bakit? Sinabi kasi ng Matthew chapter 6 verse 21, kung nasaan ang iyong pera, naroon ang iyong puso. Pala yun. Kaya pwede ko palang tanongin ang isang tao kung nasaan yung puso niya. Kung natatanongin ko sa kanya, saan naka-invest yung pera mo? Pag sumagot siya sa bangko, nandoon yung kanyang puso. Pag sumagot siya, na-invest ko sa church, yung pera ko, andun ang kanyang puso. Sige, basahin natin. Hindi ba lang? Sige, pakibasa. Kung saan namin ang iyong kayamanan, ito naman matutuwa ng iyong puso. Amen. Yung pala yun. Kaya, ito, maging aware tayo dito mga kapatid, ha? Kung saan mo nilalagay ang iyong kayamanan, ipinapagkatiwala ang iyong kayamanan. Mag-ingat tayo dahil sabi ng Bible, yung puso mo nandoon. Kaya sabi niya, Hebrews chapter 13 verse 5, sa ating teksto, ito ang panghuli kong mabasahin, mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatanggiling sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Tumayo tayong lahat. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ngayon ay maluto tayong makontento kung ano meron tayo. Sabihin niya, kung yan ka pinapadaan ng Panginoon, ay gusto ka lang magtiwala sa Diyos, ipanalangin mo yung kalagayan niya. Dahil meron tayong kasabihan nga, mas malaking pagsubok,
mas malaking pagpapala. Kaya di ba? Kaya kung hirap na hirap ka ngayon sa mga pagsubok na naranasan mo, itay mo na yung gagawin nito. So, nakikita ng Diyos, hindi po bulag ang Diyos natin. No? Nakikita Kanya, alam niya ang kalagayan mo. Pananalangin ka sa Kanya, napapakinggan ka niya. Kasi tinubos ka na niya ng kanyang banal na dugo. Nakikinig siya sa iyo. Kaya, ito ang salita ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya mawabayaan sa iyong kalagayan. Okay, mga manunugtog. Awit tayo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay tulungan natin ang ating kapwa na kanila rin maranasan ang contentment bilang nabubuhay pa rito sa mundo. Pwede pala, kahit hindi ka mayaman, pwede ka makontento. Maging masaya, maging payapa. Basta nasa iyo si Kristo sa buhay mo. The next week. The next week daw sa kasi. Sige, awit tayo. kung bakit ang tao ay hindi nakukontento. Una, dahil sa kanyang kayabangan. Pangalawa, dahil sa kanyang kasakiman, hindi siya matuto na maging masaya sa malaki man o maliit. Pangatlo, gusto niya sumikat.
Kapag ito nga ang pakiramdam ng isang tao, ibig sabihin niyan, unti-unting lumalayo ang kanyang puso sa Diyos. Kailangan mong mamili. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian. Maglingkod ka sa Diyos o maglingkod ka sa kayamanan. Matthew chapter 6 verse 21. Pero tayo tinawag para magtiis, makontento, at ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-ibig, at ng buong kalakasan. Kaya bilang mga mananampalataya, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo si Kristo, nasa iyo na ang lahat. Meron ka ng assurance, meron ka ng insurance sa ilaharap. Yung pagpapala, kasunod na lang yan. Yung kalusugan, kasunod na lang yan. Lalo tigit ang ating ninanasa sa buhay na ito, sa inaharap ay yung buhay na walang hanggan. Meron ka ng katiyakan. Dapat kang napakontento ka. Kaya kung hindi ka pakontento ngayon, Kristiyano ka, nagsisimba ka, buklutin ka, burnout ka, nalulungkot ka, iyan ang panahon na magsisi ka. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng kapayapaan sa Kanya. Dahil mali ang tinatahak ng landas. Sabi ni Jesus, halika kayo kayong lahat na napapagal. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng contentment kay Kristo lang. Hindi sa partner, hindi sa mundo ito, hindi sa pera, hindi sa kayamanan, hindi sa popularity. Kay Kristo lang. Sapagkat siya lang ang ating dahilan kung bakit tayo narito maglilingkod na bubuhay sa mundo ito. Para sa hinaharap at matamasan natin yung ilaan niyang buhay para sa atin. Sabi niya, huwag kayong magulmihanan. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Ako ay aalis sapagkat sa tahanan ng aking Ama ay maraming pansyon. At kapag naihanda mo na ang inyong kalalagyan, ako'y babalik. At kayo'y kukunin ko. At kung saan ako doon naroon, kayo rin ay doon. John chapter 14, verse 1 hanggang 3. Mga kapatid, kaya kung meron bang tao sa mundo, sa ibabaw ng lupa, na kontento na sa kanyang buhay, narito ngayon yan. Isa na po ko doon na kontento sa buhay. Kaya, kailanman may mga panahon na nalulungkot ako, problema ako, may panaalala ko, si Kristo na sa akin, hindi ako susuko hanggang kamatayan. Maglilingkod ako sa Diyos. Sapagkat alam ko kaya niyang ibigay pagkaloob kung ano man ang kailangan ko sa akin, lalo na sa spiritual. Salamat Panginoon sa pagpapala. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon. At nawa, Diyos, hindi kami magaya, Panginoon, sa sistema ng mundong ito, Diyos. Hindi kami maligaw, Panginoon, ng mga pandarayang mga pananalita, mga pandarayang mga pagtuturo, mga pandarayang mga pananaw, Panginoon, na malayo at iwalay sa banal na kasulatan. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na hindi kami matukso sa mga bagay ng mundong ito, Panginoon Diyos. Bigyan mo kami ng discernment, bigyan mo kami, O Diyos, ng boldness, ng tapang upang kami pong sawatain at iwasan ang mga bagay na magpapalayo sa iyo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, bigyan mo kami ng espiritu at katulad ni Apostol Pablo, matutong makontento, Panginoon, sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin, sa mga bagay na mayroon kami ngayon, O Diyos. Kundi ito'y aming pagyamanin at aming itong maging mapagkatiwala kaming totoo at tunay sa harapan mo, Diyos. Salamat po. Ingatan mo po kayong mga anak, sa aming pong pag-uwi, sa aming mga tahanan, na yung pong pinagkatiwala sa amin, Panginoon, ay maramdaman namin ang mga tao sa lugar na aming uwian, na sila ay maayos, at sa aming pong pagbibiyay, papunta sa aming tahanan ay ligtas kami, Panginoon, mula sa anumang aksidente, anumang pandarayan ng kaway. Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang kapayapaan at yung panalangin ninyo kanina ay tugunin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.
bahala.